Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Ariel. Wish ko sa araw-araw na may nakakasalubong at nakakasalamuha tayong estranghero, nagawa na ba nating makipagkilala, kamustahin at alamin ang idinadaing ng isa sa kanila? Yan po ang tema sa muli nating paghahanap ng Good Samaritan ng makabagong panahon. Papasada ngayong araw ang taxi driver na bukod sa may Tourette syndrome ay may anak pa sa ospital na nanganganib ang buhay. At sa pagkakataong ito, tutulungan tayo ng komedyanteng si John Fair na pansamantalang tatalikuran ang pagiging komiko upang bigyang buhay ang karakter ng problemadong driver at ama na si Badong. Maisakay kaya niya ang hinahanap nating Good Samaritan? Samantala, may dinaraing din ang dating miyembro ng showbiz na si Boris Cruz. Isa siya sa mga pioneer ng industriya. Pero sa bilis daw ng pagpapalit ng teknolohiya, napag-iwanan na ang veteranong audioman at ngayon naging basurero na lamang. May makikinig kaya sa kanyang mga hiling? Magandang hapon po sa inyo. Muli na namang maantig ang ating mga puso ngayong hapon dito sa Wish Ko Lang. Ano bang hanap natin sa ulirang ama? Yun bang malakas at matipuno na kahit saang labanan ay tiyak na mangunguna? O yung malakas kumita na kayang-kayang punan ang lahat ng pangangailangan pati na luho ng pamilya? Paano kung isa man sa katangiang ito ay hindi taglay ng isang tatay? Ganyan ang sitwasyon ni Badong, isang taxi driver na hindi na nga makapagtrabaho ng mabuti dahil sa pagpitik ng kanyang katawan. Hinampas pa ng dagdag na problema dahil ang anak ay may malubhang karamdaman. Papaano kung marinig ng isang ama mula sa anak ang isang katanungan kailan may ayaw niyang sagutin? Anak, bibili kita ng laruan tsaka lobo yung paborito mo, ha? Tay, mamamatay na ako. Hindi ka makamatay, anak. Andito lang lagi ang tatay ko, ha? Nagawa ko lahat ng paraan para gumaling ka, anak, ha? Magaling ka. Nakatadhana na yata ang buong buhay ni Badong na may kakambal na hirap at masakit. Meron siyang Tourette syndrome o TS, isang neurological disorder na nagdudulot ng pabugso-bugso, paulit-ulit at hindi mapigilang pagpitik ng katawan. Mahal mo po ba ako? Oo, anak, mahal na mahal kita. Ba't ka nagtatanong ng ganyan? Kahit mamatay ako, tay ako lang mahal mo. Ang mahal ka, anak. Nakikipaglaban naman ngayon sa isang mabigat na karamdaman, ang nag-iisang anak ni Badong para mabuhay, ang 8 taong gulang pa lamang na si Junilyn. Papaano mabibigyang lunas ni Badong ang kanyang mga suliranin sa buhay, lalo na't kakasisante pa lamang niya sa trabaho bilang tsuper ng FX? Halos maligo sa mura at sumbat si Badong sa kanyang amo nang hindi niya makumpleto ang boundary sa kanyang huling pasada. Pero alang-alang sa anak, muli niyang lulunukin ang lahat ng yun. Kailangan po ng pere. Sige na, boss. Alas 9 na ng umaga nang makaalis ng garahe si Badong para pumasada. Wala mang almusal at sapat na pahinga, umaasa si Badong na kahit kakarampot na kita, ngay may uuwi siya para makabili ng gamot para sa anak. May mga pasahero kayang makakasalamuha si Badong na makakadama ng kanyang tunay na pinagdaraanan? Batid naming meron na kayong iniisip kung sino ang celebrity na aming inanyayahan para gumanap bilang Badong. At kung ang iniisip nyo na si Badong ay mas nakilala dati bilang isang bading, tumpak ang iniisip nyo. Si John Fair, ang personalidad sa likod ni Belly Flory, ang aming pinakabagong kakonsyaba para maghanap ng mabuting Samaritano.
For me, gusto ko rin matest eh. Kasi sa akin, maski ako, minsan sumasakay ako ng bus o sumasakay ako ng jeep, yung simpleng tulong hindi nagagawa ng tao eh. At para mas maunawaan ni John kung ano nga ba ang tunay na pinagdaraanan ng mga taong may Tourette Syndrome, pinakilala namin siya sa dalawa nating kapuso na matagal nang pinahihirapan ng naturang kondisyon, sina Alec at Eileen. Hindi, tatanong ko lang kasi napapansin ko lang may mga pitik sa katawan. Sorry ha. Ano ba yung sakit na yan? Tourette syndrome po. Tourette syndrome. Ako po, nung una po, ang hirap i-accept. Bakit sa dami-dami? Bakit ako pa? Ganyan. Bakit yung family ko pa? Pero ano po, habang tumatagal, lalo na po kapag sa school, pag magsusulat ka, sobrang hirap. Kasi pag nagtitiks din yung kamay mo, parang ang pangit ang sulat mo, tapon, crumple mo yung paper, tapon. Tapos ano po, sa mga friends ko naman po, sinasabi ko na din po talaga kung ano yung sakit ko. Kahit po sa school, sa mall, sa mga jeep po, hindi po may iwasan kasi talagang maapansin ka po eh. Magugulat po siya pagka ganun po. Oo, pag napapansin ka, anong ginagawa mo, Alex? Dati po, nung bata po ako, hindi ko pa talaga alam po eh. Ano po, lagi po ako napapaaway dahil dun eh. Pero ngayon po, alam ko na po, naintindihan ko na rin po. Kaya sila na po iniintindi ko. Pero mas malaking hamon ang ibibigay namin sa mga pasaherong makakasalamuhan ng tsuper na may Tourette. At nang mabigyan na ng tips ni na Alec at Eileen kung paano kumilos ng tama, si John na mismo ang nagbigay sa amin ng senyas na siya'y handa na. Hindi na pumasada. Kaya ito, kahit may sakit, pumapasada pa rin. Paghawak ng manibela ni John, agad nawala ang pagkakomedyante niya. Dahil bilang badong, kailangan niyang kumita ng pera para sa anak na nag-aagaw buhay sa ospital. Habang nagmamaneho, patuloy ang pagpitik ng katawan ni Badong. Dahilan para matulala ang ilan sa kanyang pasahero. Meron namang nagawa pang magbulungan at mangiti sa ikinikilos ng tsuper. Kung may 20 kayo dyan, makabutan nyo siya ng Ang nakapagtataka, wala man lamang kumausap kay Badong para kamustahin ang kanyang nararamdaman at bakit ganun ang kanyang ikinikilos. Maski wala akong sakit na ganito, naramdaman ko yung sakit. At naliliwanagan ko yung mga in-explain kanina ng dalawa nating mga bata, na mahirap makihalubilo sa mga taong normal. Basta may kakaiba, pinapansin ng tao at nagiging katatawanan. Pamilyar na kaya ang mga pasahero sa Tourette Syndrome kung kaya't ipinagsasawalang bahala na lang nila ang pitik ng kanilang driver? Posible kayang may iba pang tsuper ng papasaherong sasakyan na tulad din ni Badong? Maalala na noong 2004 nakilala namin si Tatay Rolando, isang tsuper ng taxi na meron ding Tourette Syndrome. Buong buhay ko nga po, hindi pa ako nakapagpatingin sa doktor. Kumpara kay Badong, mas malala ang pitik sa katawan ni Tatay Rolando. Sa lakas ng pag-igkas ng kanyang katawan, madalas ay nabibitawan na niya ang manibela ng taksing pinapasada. Kaya naman hindi maiwasang matigilan ng ilan sa kanyang mga pasahero tuwing umaatake ang kanyang Tourette. Isang bagay na masasabing nakakatakot at nakakakaba sa tuwing makakasalamuha ang isang taong tulad niya. Sa aming pagbabalik, sa isang gasoline station sa Philcoa, sumakay sa FX ni Badong ang babaeng ito. Hanggang sa makatanggap ng tawag si Badong mula sa kanyang asawa.